takot, kaba, kilabot, mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan, mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan, at mga pangyayaring sadyang kahirap paniwalaan. Sa episode na ito, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jazz Zone Spooky Files. Uy, welcome ulit sa bago nating episode. Medyo malatik-latik pa rin tayo, pero umpisa na. Uy, nag-subscribe ka na ba? Subscribe ka naman sa YouTube channel natin, Jazz Zone YT. And kung meron kang gustong i-share na creepy and spooky stories, send mo lang sa aking page, Jazzone Page, JEZONE and i-send mo sa akin yung creepy experiences mo na napaka-spooky. And mas kung optional lang din naman kung pwede, kung lalagyan mo ng videos or photos na supporting doon sa story mo. And wala namang pilitan yun, okay? And simulan na natin ang unang story para sa episode na ito. Seryoso, no? Hindi naman ito ganun na nakakatakot, pero ikikwento ko pa rin. Year 2023. May celebration sa bahay that time, kaya andon yung ibang tita ko. So yung mother ko, inutusan ako pumunta sa bahay namin kasi umuulan that time. If I remember, mga 10 na yun ng gabi. Noong araw na yon, nandun kasi kami sa bahay ng lola ko. And ang bahay namin, tawid lang ng kalsada, so magkatapat lang. So yun na nga, inutusan niya ako kasi may part na tumutulo sa bahay namin pag umuulan. Kaya nagpasama ako sa pinsan ko noon na college, tapos isang pinsan ko na kasing edad ko lang din. Nagpapasama pa ako sa grade 5 ko na pinsan ko noon na lalaki kasi puro kami babae na pupunta sa bahay. Madilim pero ayaw ni lola ko kasi nakain pa. Yun na nga, nakarating na kami sa bahay at sinindi mga ilaw, and ang una kong chinek is kwarto nila mama, and kukonti lang naman ng tulo. Tapos pagdating ko sa kwarto ko, konti lang din. Naupo muna pinsan ko na college na si Jaja, na real name, sa kama kasi may kausap siya sa phone. And time na yon, tinatakot ko din siya and nilalak ko pinto sa kwarto para hindi siya makalabas. Kasama ko pinsan ko na si Kay, na real name, yung kasing edad ko lang din. Nakatayo kami sa tapat ng pinto ng kwarto ko nang biglang may narinig kami sa main door. Yung style kasi ng bahay is magkatapat, kwarto namin ng parents ko, tapos sa gitna is CR. And paglabas mo sa kwarto, sala kaagad. Tapos andon na main door, kaya kitang kita yon. Yun na nga,
nagkatayo kami ni Kay, tapos biglang may kumatok sa amin sa main door. Open ng open yon, saka super lakas ng ulan. Wala taong pupunta ng time na yon, tapos 10 pa ng gabi. Chinek ko muna namin saglit if may papasok, pero wala, kaya natakot kami ni Kay and pumasok sa kwarto tapos sinara yung pinto. Tumalon kami sa kama tapos sumiksik sa sulok kasi natatakot kami. Ang bahay namin walang mga kapitbahay, mga puno lang. Bakit? Sabi ni Jaja. Sabi ni Kay, ate, may kumatok sa pinto, wala namang tao. Sabi ni Jaja, uy, huwag kayo ganyan. Ako, totoo ate, may kumatok sa pinto. After nun, chinek namin if may tao. Ako tumatawa-tawa din ng time na yon kasi naiyak na yung dalawa, tapos ako lumapit sa pinto tapos dinikit ko yung tenga ko para pakinggan. Napamura ko, tumaas mga balahibo ko, may umiyak na babae. Rinig na rinig ko ang tinis ng boses kaya napatras ako. Balik ako sa pinsan ko, naman naiyak ng time na yon. Maya-maya, natahimik, may narinig kaming yapak ng basa na paa, parang paikot-ikot sa tapat ng kwarto ko. Rinig na rinig mo talaga at kitang-kita anino nung naglalakad sa tapat. Hindi namin alam gagawin namin nun kasi nagpapanik ako at mapapadasal ka talaga ng sobra-sobra kasi kamalas-malasan di namin nalock yung pinto ng kwarto kaya hindi pa namin alam sino tatayo para ilock. Ako na ang tumayo para ilock. Puta, napapaiyak pinsan ko na si Kay, tapos nagtataasan balahibo ko kasi may boses ng matandang lalaki. Di mo alam kung umiyak o tumatawa, parang halimaw ang boses na hindi maintindihan. At yung boses pa is galing sa bintana kung saan kami nakasandal, kaya nagpanik kaming tatlo. Sabi ng pinsan ko, message namin sila tita sa kabila para sunduin kami. Kamalas-malasan namin, walang kasignal-signal, hindi kami makapag-online kaya humanap kami ng signal sa paligid ng kwarto. After nun, nagka-signal kaya nakapag-message kami sa GC namin na pamilya, pero ni isa na sa mga tita ko na nandun sa lola ko ng time na yon, hindi online kahit si mama, at ang nakapag-sing lang is yung dalawang tita namin na nasa Manila, kaya tinext nila si mama ko. Sa time na hinihintay namin yung sundo namin, boses ng matanda naririnig namin. Yung yapak at kitang-kita anino kung anong naglalakad sa pinto. Mga ilang minuto rin nakalipas, may narinig kaming payong na kinupi, tapos narinig ko na boses ni lola ko tapos si mama. Gusto ko na lumabas kaso hinihila ako ng pinsan ko kasi baka daw demon na nag-change ng boses para palabasin kami, kaya sumigaw muna ako. Tapos tinawag ko si mama, pero ang narinig lang namin
pagbukas ng CR, tapos pagsasalita ng lola ko. Mama, mama, mama. Siya, laganap na ganap ako no? Ganap na ganap yung boses ko no? Anyway, paulit-ulit kong sinisigaw pero hindi sumasagot kaya hindi talaga kami lumabas. Pagkatapos may narinig kaming katok, tapos tinawag name ko, boses ni lola ko, tapos mama, kaya binuksan ko na yung pinto. Nginig na nginig kami, tapos pinsan ko si Kay napalahod sa harapan ng lola ko na naghahagulgol. Yun lang. Pagkatapos nun, kwento na namin sa mga tita ko, tapos sinabi din sa GC kaya napagkwentuhan. Nagalit pa ako kay mama kasi sabi ko tawag ako ng tawag sa kanya ng time na yun, pero di siya sumasagot. Sabi niya wala daw siyang naririnig kaya hinahanap niya kami, kaya ang i-check niya ang CR, tapos sabi niya nakalock daw ang pinto ko sa kwarto kaya dun daw siya kumatok, baka andun daw kami, pero ng time na yon wala daw siyang naririnig na tawag sa kanya. Ako ang pinakamalakas na boses sa pamilya namin kaya imposibleng di ako maririnig ni mama. Kasi sigaw ako ng sigaw kaya after nun, sabi nila baka pinaglaruan daw kami kaya after nun, ayaw ko na mag-isa sa bahay lalo na pag naulan. Ang creepy ba? Creepy no? Natatakot ka na no? Anyway, let's jump into our next story. Hi Spooky File, please hide my identity. I'm a Bavid fan po. I just want to share my experience way back June 2022 when my grandma passed away. Isang linggong pinahirapan yung lola ko. Yung tipong as day goes by, iba't ibang kababalaghan nagpaparamdam sa amin. Every 6 PM may kumakatok sa hospital room namin para sunduin ng lola ko. By the way, mama gulang ang tawag namin sa kanya. Sobrang masiyahin, mabait, madasalin at mapagmahal sa asawa, mga anak, lalo na sa mga apo niya. Date June 11 to June 19. Night of June 11, nagplan kami ng jowa ko na magsamgyup sa bahay kasama sila ate, not knowing na nahihirapan na pala ang lola namin sa bahay ng tiyahin ko. Umaga ng June 11, nag-visit pa kami ni BF to check her and okay na okay siya. By the way, she's been fighting liver cirrhosis since 2019. Yung kaya sobrang acute na, pero sobrang thankful kami kasi never siya pinabayaan ni God. He indeed gave her a longer year para mabuhay pa and to show how much she loved us all. I'm with her all throughout the year na nahihirapan siya kasi sa sakit niya. She always wanted me to take care of her. May one time na I had to do LOA, leave of absence, for a whole month para maalagaan siya. And never ako napagod na alagaan and pasayahin ang lola ko.
Kaya up until now, it's so hard to accept all of this. Na boses ko, kamay ko at mukha ko ang huli niyang nakita, narinig at nahawakan. Sobrang okay siya physically that morning of June 11, kaya wala sa isip ko na mangyayari mga to. Nakapag-joke pa nga siya na sobrang gwapo daw ni BF and ako naman daw ay mukhang siopaw na dahil sa tumaba na ako. Wala lang, natawa lang tayo. Sobrang saya niya and excited siya kasi ilang days na lang magbe-birthday na lolo ko and plano namin na mag-outing kami kasama buong pamilya. Never had idea na mangyayari mga to kasi sabi ng doctor niya nung last follow-up check-up niya ay okay daw yung lola ko. Wala daw risky sa health niya so lahat kami napanatag and nagpasalamat sa itaas. After namin mag-visit sa kanya, umuwi kami agad and nagpalipas ng oras sa bahay. After namin mamalengke ni Jowa para sana sa DIY samgyupsal namin sa bahay, hindi ko alam pero nung pabalik na kami ng bahay, nakaramdam ako ng kakaiba na parang may bumulong sa akin na, "Hoy, puntahan mo lola mo ngayon na." Kaya nagmadali kami ng jowa ko kahit windang din siya. Kasi wala talaga sa plano namin na puntahan si lola. Ang nasabi ko lang sa kanya that time na parang may mali. Wala akong idea pero tumakbo ako agad papasok sa bahay ng tiyahin ko. Hindi ko din alam pero feeling ko may mali talaga. Pagkadating namin, bigla akong nanlumo. Tama yung kutob ko. Sobrang hinang-hina na ang lola ko. Sobrang sakit makita yung lola ko na sobrang kwela nung umaga tas hinang-hina na ngayon. Meron na din kaming pinatawag na albularyo para ma-check siya kasi akala namin may naistorbo siya o ano kaya bigla na lang ganon yung pakiramdam niya. Napansin namin na di niya na kaya and hinang-hina na siya talaga kaya sinugod na namin agad siya sa malapit na ospital. Nakarating kami bandang 9:00 na ng gabi at nasaktong walang available na room. Kaya sa emergency room kami nagpalipas ng gabi. Na-oxygen naman si lola at nakapagpahinga kahit paano. June 12. Nung na-oxygen siya, medyo naging okay yung pakiramdam niya. Nakausap na din namin siya kahit papano pero paunti-unti lang. Supposed to be may work ako pero nagpaalam ako sa supervisor ko na kailangan ako ng lola ko kaya hindi ako makakapasok. Unang nagbantay yung tiyahin ko, si mama naman ng hapon at ako naman nagbantay sa gabi para makapag-rest din sila kasi sanay na ako sa puyat kaya nag-offer na ako na sa gabi magbantay. Isang bantay lang din ang pwede pag emergency room kasi naghihintay pa kami na mabigyan ng sariling kwarto. Bandang 12:00 ng gabi hindi gising na gising ako. Alam ko mga nangyayari sa paligid ko kahit onting galaw nararamdaman ko na. May sobrang lamig na hangin na dumaan sa likod ko. Di ko alam kung saan galing kasi sarado naman yung pinto ng
emergency room and hindi naman naka-aircon at ayaw din ng lola ko na masyadong mahangin kaya walang electric fan na nakatutok sa amin. Sa isip ko wala lang yon. Kaya hinayaan ko na lang at binantayan ang lola ko hanggang sa mag-umaga. Deadma lang kumbaga. June 13, may nakabakante ng room kaya nalilipat na namin si lola sa room 323. Pagpasok pa lang namin sobrang bigat na ng pakiramdam. Pero wala kaming choice, yun lang ang available. Private room siya na may aircon, may TV, may malinis na CR with shower, may cabinet, may sofa, at may table para sa mga gamot na kailangan ng lola. Nagsidatingan na din yung mga kapamilya namin para mangamusta sa kalagayan ng lola. Dahil doon naging okay siya, lumakas siya, nakakausap na namin siya paunti-unti, kaya akala namin ay okay na talaga siya. Pero pagtapak ng alas 5 ng hapon, sobrang nanghina na naman siya. Nasa isip namin na baka pinaglalaruan siya. Kaya sobra-sobra yung dasal namin na sana tigilan na si lola kasi nahihirapan siya. Pinakiusapan namin yung di namin nakikita na baka naistorbo namin pagpasok kaya sobrang bigat sa pakiramdam. Kami na lang 4 nila mama, isa kong tiyahin at yung ate ko ang bantay sa kanya. May kumatok around 6 p.m. Yes, 6 p.m. Kaya binuksan ng tiyahin ko pero walang tao. Akala namin na mali lang ng room or nurse na may mabigat na dala pero wala talaga. Kaya hinayaan na lang namin. Yun yung unang katok nila. Deadma lang ulit kasi di pa namin nahalata. June 14, hindi na naman nakakapagsalita ng maayos ang lola. Nanghina na din siya ulit. Di na namin alam kung bakit pero unlike before na na-admit din siya, parang iba yung ngayon. Siguro dahil pinapasok namin kagabi yung kung sino man yung kumatok. Hindi ko alam. Sobrang iba yung nangyayari. Ayoko mapanghinaan ng loob kasi makikita ko ng lola ko. Ayoko mapanghinaan siya ng loob. Wala kami ibang kinapitan sa mga oras na to kundi ang nasa itaas. Kinantahan ko siya ng worship song na Lord, I offer my life. At dahil hindi na siya nakakapagsalita, tinatanong ko siya kung ulitin ko ba yung kanta kasi kita ko sa kanya na gusto niya yung naririnig niya. Pampalipas na din ng oras. Pinaulit-ulit niya sa akin ang worship song na yun hanggang sa makatulog siya. Sobrang pigil yung luha ko kasi di ko na kinakaya yung lola ko na sobrang nanghihina. Madaming turok, naka-oxygen kasi nahihirapan huminga. Sobrang sakit pa rin hanggang ngayon. Naalala ko yung mukha niyang nahihirapan na ng sobra. Bandang 6 p.m, may kumatok na naman. Sabi ng isa kong tiyahin na nagstay muna para umuwi si ate. Huwag daw pagbuksan. May third eye ang isa kong tiyahin. Nabigla ako nang sinabi niya na may pinapapasok daw kami kagabi. Tumayo lahat ng balahibo ko.
Nasa isip ko tama nga ang hinala ko at ang sabi niya sinusundo na daw yung lola ko kaya mag-ready na kaming lahat. To be continue, work muna ako. Bakit walang karugtong? Ano ba yan? Andun na nasa climax na tapos wala po tol. Ano ba yan? Sa mga magsusulat sa akin na ng mga creepy and spooky stories, huwag nyo naman bihitinin. Ano ba naman yan? Hindi. Paano yan? Hindi na natin masusunod. Please po, yung karugtong, please. Anyway, let's dig into our next story. This happened just now, Thursday, May 9, 2:39 p.m. Ayan na naman ang oras na talagang nagpaparamdam tong entity tuwing hapon. Nandito pa din kami sa apartment sa Imus, Cavite, pero parang gusto ko nang umalis dito after ng creepy incident na to. Noon, nakatok lang to sa amin sa CR, ngayong iba na. Balik kami na lang ng partner ko at ng mama niya, pati yung pamangkin ng partner ko ang nakatira dito. Umalis na yung magjawang friend namin na palaging nag-aaway, gusto na daw bumukod eh. By the way, the story goes like this. Naalala ko na ito ngayong karugtong, no? Naalala nyo ba? Siguro yung story before ito ma-release, itong video na to. Nandun siya sa last episode bago to. Gets mo ba? Basta yun, karugtong to. Nakatambay kami ng partner ko sa terrace kasi nagbabantay kami ng mga tinda naming lutong ulam. Yung mga pamangkin niya tulog sa kwarto. Si mama naman gising na, nakaupo sa sala set. May dumaan nun na naglalako ng puto kutsinta kasi merienda time na. Bumili kami ng puto kutsinta at bumili naman ako ng soft drinks. Pagbalik ko, sabi ng partner ko, kumuha daw ako ng tinidor at sabi ko naman, sige, kukuha lang ako ng baso para sa soft drinks. So, ito na nga. Nung papunta na ako sa kusina, biglang may baso, plastic na clear na animoy binato sa amin dito sa bandang sala namin na galing sa kusina. Take note, wala pong nakatambak na hugasin, lahat po ay nakataob na at yung baso namin nakalagay sa lagayan ng baso. Yung plastic lang din na tauban ng baso na makikita mo madalas sa mga kainan. So nagulat kami, lalo na kami ni mama. Tigilan ako ng lakad at na-stuck ako sa sala ng nakatayo. Layo ng narating ng baso, mga 2 dipa ang layo. So sabi ko kay mama, alam ma, sino yun? Sino nang bato sa akin? Bakit nalalaglag yung baso? Nakapatay ang ilaw sa kusina pati na sa sala. Kasi maliwanag pa naman noon, pero medyo madilim sa kusina. Kahit mismong si mama ay nagulat kasi wala naman talagang tao sa kusina. Ang sabi ko pa kay mama, ma, hindi na maganda yan ha. Nung nakaraan, nakatok lang yan sa pinto ng CR natin. Ngayon, hinahagis niya na yung baso. Kitang kita, pahid na takot mula sa
mukha ni mama. At nung tinawag ko partner ko, narinig niya rin daw yung baso na nalaglag. Natakot din siya. Ang alam ko kasi sa mga ganyang spirit or entity ay poltergeist, which is nakakagalaw na sila ng mga bagay-bagay at posible itong manakit. Sumigaw ako ng ano ba talaga kailangan niya at bakit ba siya nagagalit. Grabe ang kilabot ko, buong katawan ko kinilabutan. Nahihina si mama nun, nagpasama sa partner ko sa CR at nabanggit nga na wag ko na daw takutin ang sarili ko at iiwan niya daw kami dito sa bahay kasi talagang natatakot siya eh. Wag daw takutin yung sarili daw, pero iiwan daw sila. Ayos yung mindset nito ah. Anyway, ano ba yan? Horror nga ito eh. Natawa lang kasi ako eh. Hindi na namin alam ang gagawin. Minsan lang siya magparamdam. Kung minsan ay nakatok pa rin sa CR, hindi ko na lang pinapansin. Pero this time, yung baso naman ang napagkagistahin niya. Pilit ko pa rin siyang gustong makita pero hindi pa rin talaga nagpapakita. Siguro sa ngayon, magdasal na lang muna kami at hiningi ko ang tulong sa kaibigan kong may kakayanan matuklasan kung bakit parang hindi matahimik ang mapaglarong spirit na ito. Binuksan ko na lang ang ilaw sa kusina at tinignan ko maigi ang kusina namin. Pero napakalinis, walang basa sa lababo at tanging yung pinagtauban ng baso lang nakita ko na napaka-imposible talaga. Bigla na lang mahuhugot doon ang baso na para lang malaglag. Sa ngayon, magsisindi na lang ako ulit ng sage incense. Sage ba? Sage ba to? Sage. Okay. Magsisindi na lang ako ng sage incense. Parang tanga yun, no? Parang tanga ng pagkabasa ko. Wait lang, ha? Magsisindi na lang ako ng sage incense para pausukan ang kusina namin. Hopefully, sana di na siya ulitin maghagis ng baso sa harap namin. From Carl. Sorry, medyo tanga-tanga tayo magbasa, no? And anyway, sana ewan ko, natatakot ba kayo? Sorry nga pala sa langit din na upuan ko. Normal yan, ha? Wala tayong pambili ng bago eh. Pero kung ayaw nyo maingay na upuan, subscribe kayo sa akin. Tapos panoorin nyo lahat ng videos ko, ganon, para may pambili tayong bago. Anyway, let's jump into our next story. Hi Spooky File, first time ko lang mag-share ng experience ko dito kaya sana mapansin. Di ko alam kung matatakot ba kayo dito sa kwento ko, pero for me kasi ang creepy niya since first time kong maka-encounter ng ganito. Di ako magaling magkwento kaya i-gets nyo na lang please. Pakitago na lang po ang identity ko. Matsala. Jejemon. Jejemon, no? So ayan na nga. Na-experience ko to
nung may handaan sa kapitbahay namin. Hindi ko na masyadong matandaan yung date since matagal na siyang nangyari sa akin. Kasama ko nga pala yung tita ko nung ma-experience ko to. Nakatambay lang kami sa labas nun. May ginagawa kasing tambayan yung tita ko sa labas na malapit lang din sa bahay ng kapitbahay namin, yung may tindahan o yung may handaan para makahingi ng handa. Ay wala po. Wala pala yan. Usually gano'n naman talaga eh, kapag may handaan may natambay malapit eh. Wala po yun. Ulitin natin. Malapit lang din sa bahay yung kapitbahay namin, yung may handaan. Busy kami sa pagpo-phone nung tita ko nung biglang dumaan yung kuya ko na galing doon sa handaan. Mga 12 na nung dumaan siya. Tropa-tropa kasi sila nung kapitbahay namin kaya matik na invited siya. Kinausap pa namin siya nung time na yon pero creepy smile lang yung sinasagot niya sa amin. Hindi naman masama yung tingin niya. Sobrang creepy lang talaga yung smile niya. Tapos, bigla na lang siyang umalis nang di nagpapaalam sa amin. Hinabol na lang namin siya ng tingin hanggang sa mawala na siya sa paningin namin. Hinayaan na lang namin siya kasi baka nakainom lang at wala siya sa mood makipag-usap. Bumalik na lang ulit kami sa pagpo-phone noon hanggang sa dumaan ulit ang kuya ko. Konting minuto pa lang yung lumilipas mula nung dumaan siya kaya nagtaka kami ng tita ko kasi kadadaan pa lang niya kanina. Dito na kami nag-start na matakot pero kahit na natatakot, naglukas loob pa rin kami na lapitan at tanungin yung kuya ko kung siya ba talaga yung dumaan kanina. Nagtaka naman siya sa tanong ko at sinabi niya na ngayon pa lang siya uuwi kasi ayaw siyang paalisin ng mga kainuman niya. Nagkatinginan na lang kami nung tita ko kaya kwento ko sa kuya ko kung ano yung na-encounter namin kanina. Pati siya natakot din eh. Nung una ayaw niya pang maniwala sa kwento namin kasi baka daw nagtitrip lang kami para di siya bumalik doon sa mga kainuman niya. Kaya iniwan na lang namin siya doon at tumakbo na kami sa bahay. Nakitakbo na rin siya sa amin, nauna pa ngang umuwi. Kaya ba naman kwentuhan nyo ng ganun eh. Yun lang po, di ko pa pinahaba yung kwento kasi tinatamad ako mag-type. Ang galing. Thank you po. PS, totoo pong naka-encounter kami ng ganito. Bahala na kayo kung maniniwala kayo o hindi. From unknown. Let's jump into our next story. Magmula nang tumira ako sa bahay ng asawa ko, nakakarinig na ako lagi ng mga kung ano-ano na akalain mo may tao. Kasama ko buong pamilya niya sa bahay nila tapos 3-story house ito way back 2017. Pabisi-bisita lang kami ng anak ko sa bahay ng asawa ko. Uuwi kami sa kanila ng Friday. Then babalik kami mag-ina sa bahay ng mama ko ng Sunday since unang apo ang anak namin, matik na sa mga lolo at lola niya siya natutulog. Then kami ng asawa ko dun sa kwarto niya sa 3rd floor. So ito na nga,
syempre bagong salta ang ate mo sa bahay nila kaya pinaramdam agad. Sa gabi pinipilit kong matulog agad kasi may instinct ako na nakakatakot ang bahay nila kasi malaki at third floor kaya wala akong naririnig at nararamdaman that time. Kinahaponan, nagpapaligo ako ng aso namin ng asawa ko. Then suddenly, tinawag ako ng tita nila na kasama nila sa bahay. Ako naman ang sumagot ng, "Tita, bakit?" Nagtaka ako, walang sumagot nung response ko sa pagtawag ng pangalan ko sa akin. Kaya'y bumaba ako sa first floor. Pagbaba ko yung tita nila saka mga kapatid ng asawa ko ay nagme-merienda. Hindi ako binigyan. Ay wala pala yan, sorry. Kaya tinanong ko si tita "Tita, bakit mo ako tinawag?" Nagulat ako nung sumagot siya ng, "Ha? Hindi pa ako naakyat tsaka hindi kita tinawag." Ayun na nga, dinedma ko na lang. Nasanay na lang ako kasi laging may tumatawag sa pangalan ko. Dati gamit boses ni tita nila at matindi dyan, pati boses ng asawa ko, ginaya nila. Madalas silang ganon pag mag-isa ako sa third floor. Ito na nga, may oras pa na pag nasa third floor ako, ramdam kong may nakatingin sa akin. Pero syempre, baka dahil may idea na ako na hindi ako nag-iisa sa taas, baka minsan guni-guni ko na lang pero deadma. Tuloy lang ako sa ginagawa ko lagi sa taas. Since medyo natatakot din ako kahit pilit kong dinededma, nagsalita ako kasi sabi ng lola ko, pag ganyan daw, minsan kausapin ko sila na huwag manakot, etc. So sinubukan ko. Para akong baliw na nagsasalita that time kasi mag-isa lang ako nun. Nakiusap ako sa kanila na wag nila ako takutin kasi natatakot ako at baka di ako makagawa yung dapat kong gawin sa taas. Naniniwala akong nagkatotoo yung pagkausap ko sa kanila kasi pag may tumatawag sa pangalan ko, totoong tawag na, kumbaga hindi na ako tinatawag ng mga hindi ko nakikita na kasama namin sa bahay. Ito'y ibang taon naman nangyari to. Hapon din sa anak naman namin. Isang araw ako at ang anak ko na nasa kwarto kami. Nibiyanan ko yung anak ko. Hinayaan ko na lang maglaro ng clay nung tiningnan ko siya. Nagsabi siya sa akin na gumagawa daw siya ng snake. Nasa 3 years old pa siya noon. Sa pagkakatanda ko, napakabagal niya pa humulma ng snake dahil yung clay kasi medyo baby pa, siguro nakagawa siya ng snake 3 pieces. Kung hindi ako nagkakamali ng pagkakatanda. Tapos ihing-ihi na ako. Hindi ko na kaya pigilan kaya ginawa ko, bumaba ako at umihi ako. Nang mabilisan, iniwan ko anak ko sa kwarto mag-isa at sinara ko lang yung pinto. Pag-akyat ko at pagpasok ko ng kwarto, ang daming snake na nagawa ng anak ko. Hile-hilera pa. Sabay sabi ng anak ko, may kalaro daw siya, gumagawa daw sila ng snake. Binaba ko agad ang anak ko noon tapos kinagabihan nagdasal ako sa kwarto at kinausap ko ulit sila. So far,
yan yung hindi ko madaanan sa mabuting usapan kasi nilalaro talaga nila anak ko. Pero carry lang kasi hindi naman nilalagnat at umiiyak anak ko. Hanggang sa natapos lang yon nung lumaki na anak ko. Year 2020, permanente na kaming tumira mag-ina dito sa bahay ng asawa ko. Since residente na nga ang ate nyo, mas matindi na ang nararanasan at naririnig ko. Papaiksiin ko na lang, pagtulog ako sa hapon, nararamdaman ko may palakad-lakad sa paligid ng kama. Minsan pag nasa sala ko or third floor, may sumisit-sit sa akin pero deadma lang ako. Walang pinipiling oras basta mag-isa ako, narinig ko may bumababa sa hagdan. Pag nagbibihis ako sa kwarto or nakahiga lang ako at sarado ang pinto, naririnig ko may naglalakad. At ito ang matindi. Matutulog pa lang ako nung hapon. Hindi pa malalim tulog ko pero yung kama na hinihigan ko, ramdam kong may humahakbang sa tabi ko. Nagdasal ako at pilit ng matulog. Dahil sa mga naranasan kong yan, nasanay na lang ako kaya hindi na natatakot. Patunay lang na hindi lang kami ang nakatira sa bahay na yon. Good night. Mag-subscribe ka sa akin ha. Jump into our next story. Hello listeners, first time ko po magkwento dito. Nakakilabot na karanasan ko ito noong bata pa ako. Laking Laguna po ako dito sa Calamba. Itong bahay na to ay nagmula pa sa mga ninuno namin hanggang sa naipamana sa papa ko. Dumaan ang ilang years na pa-renovate namin ito ng 3 story. 3 story pala, sorry. Kaso kahit anong ganda nito ay siyang nakakakilabot pa rin sa loob nito. Lalo na pagsapit ng gabi. Naalala ko noong unang tulog namin dito na kami lang 4 ng mama, papa at bunso kong kapatid na napaka-creepy. Nanonood kaming 4 sa salas pero parang may nakamasid sa amin. Lalo sa may bandang hagdan, di ko maiwasang mapatingin para bang may babae laging nakatayo. Di ko na lang pinansin hanggang sa di ko namalayan nakatulog na pala ako. Kinabukasan, nagkwento sa amin ang mama ko na nakaakyat na kami that night sa taas, lahat para matulog na. Share ko lang po, sa bahay na yon ay may 4 na kwarto at malaking CR sa taas. Madaling araw na nakarinig ang mama ko na parang may nag-aakyat baba sa hagdan. Bumangon siya para silipin pero habang papalapit siya sa hagdan, may naririnig siya sa baba sa kusina na parang may nagtitimpla ng kape. Kahit wala namang tao. Si mama ko ay nag-El Shaddai kaya naman umaga ay nakaugalian niya
nang magpatugtog ng worship songs kahit papano nawawala yung takot namin sa bahay. Isang araw, bumisita ang mga lolo, lola, mga tita ko sa amin. Family ng mother ko. Since madami namang kwarto dito muna sila for a few days. Si lola ko po pala ay may family history na albularyo. Basta nagmula sila sa Bicol. May third eye siya kaya niya din makipag-communicate sa mga spirits. Nasabi niya kay mama na mag-ingat kasi marami siyang nasisense na spirit sa bahay namin, lalo na daw sa hagdan at taas. Ang mga spirits na nakikita niya ay mukhang nakatira na talaga sa bahay. So thinking na yun, yung mga family sa side ng father ko na mga pumanaw na. Sumunod naman na creepy experience itong tita ko na nagsisigaw sa taas namin yun. Yun pala ay nakakita ng white lady sa CR sa taas. Pagtapos daw nun ay sumarado ang pinto para bang sinara ng malakas na pwersa. Dali-dali siyang bumaba ng hagdan. Di ko maintindihan na bakit ganon pag ibang bisita namin mas lalong nagiging active ang mga nagpaparamdam. Napabless na namin to ng ilang beses pero ganun pa rin. Tumagal kami sa pagtira noon sa malaking bahay. Same na pagpaparamdam. Sa bahay na ito din pala ako pinanganak. House talaga to ng pamilya ng papa ko, dito na siya lumaki. Hanggang sa napamana sa kanya itong bahay na malaki dahil siya ang bunso at bilin yun ng yumao nilang magulang. Naalala ko noon, lagi ako nagkakasakit nung bata ko. Madalas pa akong kinukumbulsyon. Habang may sakit ako ay nananaginip ako na laging babae at matandang lalaki. May sinasabi sila sa panaginip ko pero wala silang mga boses. Di naman galit yung ekspresyon ng mukha nila. Minsan pa ay may batang babae na nasa panaginip ko. Nasa may bandang hagdan siya at para bang niyaya ako na maglaro. Nang naikwento ko ito sa papa ko at sa lola ko sa father side, tumugma yung mga itsura ng biyenan niyang matandang lalaki. Isang babae na kamag-anak nila na doon pala mismo pumanaw. Yung babae na kamag-anak nila ay may sakit sa pag-iisip noon, kaya sa hagdan na yon siya nakakadena. Yung matandang lalaki ay ama ng lolo ko. Siya ang orihinal na may-ari ng bahay. Ugali pala ng lolo ko na yumao ang magtimpla ng kape. Favorite niyang spot ang kusina at salas. Kaya mismong sa salas na din siya binawian ng buhay dahil sa katandaan. Simula nun ay lagi na raw itong nagpaparamdam. Noon pa man sa mga lola at dati naming mga kamag-anak na tumira dito. Mahal na mahal ng lolo ko ang bahay na yon. Kaso nga lang, ang family ng father ko ay napagpasyahang ibenta ang malaking bahay dahil sa financial problem. Ayun na nga lang, ang bahay na yon ay nakailang benta na, walang tumatagal na tumira doon. Ang balita ko dito ay naging agency ito ngayon o opisina yata. PS, yung bata pala na nagpapakita sa panaginip ko ay
panganay na kapatid nila Papa na namatay dahil sa malubhang sakit. Marami pa akong nakakatakot na karanasan sa bahay na yon, pati ang pamilya ko. Kahit na matagal na naming nilinisan ang bahay na yon, kahit na matagal na naming nilisan ang bahay na yon ay napapanaginipan ko pa rin siya, pati ang lolo ko. Kaya naman ay napagpasyahan ko na ikwento dito. Hanggang dito na lang muna. Ang init, no? Ang init pala. Hello po, I'm a silent listener ng inyong YouTube channel. Di ako ganun kagaling magkwento pero naisip ko lang ibahagi ang nakaraang taong naranasan namin. Sana po ay mabasa nyo dahil may kahabaan to. Kasi ang sulat niya kabahaan. Kahabaan ang kwentong ito. Noong birthday ni Mama, November 7, bago pa ang birthday ni Mama, plinano na naming i-celebrate na lang yon ng buong fam lang kami sa isang public resort. Gabi namin naisipan mag-swimming dahil dun kami mas nag-e-enjoy. Pero sa gabing yon, pagdating namin mismo sa resort, madilim na nung dumating kami dahil 6 PM na kami nakarating. Pagpasok mo pa lang sa resort ay maririndi ka na sa katahimikan at tila kami lang ang tao doon ng mga gabing yon. Hindi namin magawang mag-enjoy dahil sa sobrang lawak ng resort. Parang tipid pa sila sa kuryente dahil iilang lugar lang doon ang may maaninag kang ilaw. Katabi ng cottage namin ay may bakanting room na sobrang dilim at creepy din tignan dahil sa dilim nito. Nasa harap naman namin ang mga kubong cottage na wala ding ilaw maski isa. Hanggang sa napag-isipan namin maligo mag-isa, akong nagpunta sa CR para magbanlaw muna bago maligo sa pool tulad ng aking nakasanayan. Ngunit pagpasok ko pa lang sa CR, nangilabot na ako. Dahil sa dilim at bawat sulok na pwede mong pagbihisan doon at puro pa ito vandalism. Napakasaulo-ulang tignan at pakiramdam mo ay parang may nakatingin sa'yo. Kaya agad-agad akong lumabas. Buti na lang at meron silang iba pang CR na pwedeng kong pagliguan. Pagtapos noon ay kanya-kanya kaming swimming. Ni pati pool ay walang nagsisilbing ilaw kundi ang ilang ilaw lang sa paligid. Hindi na lang namin pinansin yon, ngunit hindi namin magawang mag-enjoy dahil ang pakiramdam namin may ibang elemento ang nagmamasid sa amin. Natapos na kami sa pagligo nang sila Mama naman ang nagkasundo na maligo na din sa pool. At dahil si Mama ay gustong may maipost sa kanyang Facebook, ay inutusan niya kung kuhanan ko siya ng litrato. Habang kinukuhanan ko siya ng litrato ay napansin kong palit o mapalayo ang kuha ko sa kanya, ay tila hindi ko makuha ng maayos yung mukha niya dahil nagbo-blurred siya. Na ipinagtataka ko dahil maganda ang camera ni Mama at maganda yung pangkuha ng litrato. Kaya naman sinubukan ko ito sa anak ng kapatid ko at naging maayos ang kuha ko sa kanya.
na pinagtataka kong lalo at nung naisipan ko nang tignan lahat ng pictures, mas kinilabutan ako sa nakita ko dahil tanging muka ni mama ang halos walang muka sa litratong kinuha ko nung gabing yon. Sa takot ko agad kong binura yon. Hindi ko na sinabi kay mama dahil ayoko matakot siya sa gabing yon. Pagkabura ko ng picture, ilang minuto ang lumipas ay naisip ko ulit itong i-check sa trash kung saan 30 days ang lilipas bago mabura ang picture. Ngunit ipinagtataka ko na tanging picture lang ni mama ang wala doon, pero andun ang ibang mga deleted pictures. Sinabi ko yun sa boyfriend ko na kasama din noon na natutulog nung oras na yun. Dahil di na ako mapakali, kaya ginising ko na siya para malaman niya ang nangyayari. Pagtapos nun ay pareho kaming nangilabot, bagamat di niya nakita yung picture dahil bigla nga itong nawala. Pagtapos noon ay nagpunta kami sa pool at binintayan namin si mama habang naliligo sa takot na baka anong ibig sabihin ng picture na yon. Salamat sa Diyos at wala nang anumang nangyari nung gabing yon. Hanggang sa kami ay makauwi at hindi pa ito natatapos ang nakakatakot naming karanasan dahil sa dulong cottage na parteng madilim at ang tanging nagsisilbing liwanag lang ay ibang ilaw na bukas. Merong isang itim na parang anino ang nakailang balik sa isang lugar lang din. Halos paulit-ulit yon dahil kitang kita ko sa mata ko at hindi ko magawang alisin yung paningin ko dahil sa kuryosidad doon. Wala kasi ngayon napapansin, nahihirapan ako magbasa. Wala kasing kama tsaka tuldok eh. But anyway, hindi ko magawang alisin yung paningin ko dahil sa kuryosidad. Doon ko napagtantong malabong maging tao yun. Dahil ang gilid ng cottage ay hindi kasya ang isang tao kung nasaan yung nagbabalik-balik na anino. Akala ko noon ay ako lang ang nakakapansin noon, ngunit nagulat ako sa boyfriend kong napapansin din pala ang nakakakilabot na aninong yon. Yun lang, Jason. Habang tinatype ko to, kinakalubutan ako dahil pakiramdam ko ay may naririnig akong kakaiba na hindi ko maintindihan. Ang spooky! Spooky yun ah. Hindi yung ibang spooky ah. Hindi kifay ah. Kifi. Anyway, let's jump into our next story. First time ko maglalahad ng story here, so bear with me na lang if magulo yung paglalahad ko ng story. So you can call me Esang na lang. Di ko real name to. Madalas na tawag sa akin ng relatives ko or friends. So let's begin. Okay po. Kwento to ng tita ko. Ito ay patungkol sa akin nung sanggol pa lamang ako. Last year lang, nakwento sa akin ni tita kasi ayaw daw niyang matakot ako or whatsoever. So anong purpose niya? Sinasagot ko yung story, no? Joke lang po.
So, nung baby pa raw ako, mga 1 year old and 5 months ay kinuha ako ng taong itim or bad spirits o elemento. Dahil nalingatan ni mama na bantayan ako dahil noong baby pa lamang ako ay hindi pa uso yung ilaw at tabi-tabing bahay. Nakatira kami sa gitna ng matayog na punot damo. Napapalibutan ng iba't ibang halaman kaya hindi naman nakakapagtaka na maraming elemento doon. At since digas lang ang ilaw namin noon ay hindi rin talaga kapansin-pansin na makukuha ako ng masamang elemento ng mga time na yon. Mahigit 2 araw na raw ako pinaghahanap nun. Kung saan saang talahiban na sumuot sila daddy nun para lang mahanap ako at nung pangatlong araw na ng paghahanap nila sa akin ay natagpuan nila ako sa gitna ng kagubatan na malapit sa bahay ng tito at tita ko. Iyak lang daw ako ng iyak nung mga time na yon. Noong araw din na yon ay pinatawas nila ako at ang sabi ng manggagamot ay mag-alay raw sila papa ng kambing at dugo ng baboy kung saan mismo ako nakita para hindi na ulitin or hindi na ulit ako makuha ng taong itim na yon. Hanggang sa paglaki ko yon na ata yung naging reason upang makita ko ng mga entities. Dati nakakaramdam lang ako pero nung patagal ng patagal ay nakakita na ako since ako lang ang naiiwan sa bahay. Siguro yun na rin yung naging dahilan kung bakit nakakita at nakakaramdam ako. Marami pa akong gustong ibahagi na horror stories na nangyari sa akin pero sa susunod na lang dahil marami pa akong gagawin. Hanggang sa muli, from Esa. Yung mga nagsisend sa atin ng mga stories, mga tamad din. Yung iba may ginagawa, yung iba may ano. Hindi, joke lang po. Ako din nakaranas din ako ng ganyan. Yung tita ko kinikwento sa akin na ano daw, na napulot lang daw ako sa sa tayo ng kalabok. Sorry po. Dahil pala seryoso, no? Okay. Let's jump into our next story. Silent listener ako. Pabahagi ko lang yung karanasan naming magkapatid noong bata pa kami. Bahay namin noon gawa sa kawayan, yung dingding at dahon ng nyog yung atep. Ewan ko kung anong tawag doon. Nipa ba? Ay, nagbagaling ako, baka hindi tama. Ilaw na digaas ang gamit namin tuwing gabi. 8 kaming magkakapatid. Sobrang sipag nila mama at papa gumawa. Ay, wala pala. Wala pala yun. Sorry po. 8 kaming magkakapatid. Ang bahay pala namin ay tabi ng sapa at malapad na palayan. Nung isang gabi, pagkatapos namin maghapunan ay nagkwento muna sina Itay sa amin ng mga kwentong bayan, mga alamat at minsan nagbubugtungan pa kami. Ang saya-saya namin noong pamilya.
Puyat na kami sa pakikinig at napagpasya na namin na sa susunod na gabi uli itutuloy yung mga kwento ni Itay. Sama-sama kaming magkakapatid na natulog sa malapad na banig at malaking kulambo. Bago matulog, pinapapatay ni Inay yung digaas na ilaw kasi delikato ito. Ang alas 8, himbing na kami noon sa pagtutulog. Nagising na lang ako ng mga alang-aling oras, mga bandang alauna ng madaling araw. Paano ba naman, naririnig ko na nag-uusap sina Inay at Itay, pati na rin ang iba ko pang mga kapatid. Bumangon ako at nagtanong kung bakit ba gising sila. Ganun na lamang ang pagkaramdam ko ng pagkatakot nang narinig ko ang kwento ng kuya ko sa amin. Ayon sa kanya, nakatihaya ako natutulog nang napanaginipan ko na may nakadagan sa akin na isang aswang at sinasakal niya ako. Ramdam kong totoo yung panaginip ko. Lakas loob akong nagpumiglas ngunit di ako makagalaw. Gusto kong sumigaw ngunit kung di ko ginagawa or di ako makagawa. Mabuti na lang at gumalaw yung katabi ko na kapatid din naming si Boy Boy. Di niya tunay na pangalan. Kaya ayun, nagising at naimulat ko mga mata ko at nakagalaw ako. Bigla akong sumigaw dahil kitang kita talaga na totoong may nananakal at dumadagan sa akin. Dahil madilim, di ko makuhaan kung sino yon o ano yon. Nang nagising si Itay at Inay upang sindihan ng ilaw, wala na yung nakadagan sa akin. Tanging pusa lang nakita ko nakaupo at dinidilaan yung mga balahibo niya. Pagkarinig ko ng mga sinabi niya ay takot na takot ako. Kasi paano ba naman yung dingding na gawa sa kawayan ay may maraming siwang? Kung sisilip ka talaga sa labas, kung gabi at maliwanag ang buwan, ay makikita mo talaga kung sino ang nasa labas. Nung gabing yun ay nagmamatsyad talaga mga magulang ko. Ni pagtulog ay ayaw na namin kasi baka may malubha pang mangyari. Alam naman natin na sa probinsya noong mga year 90s malayo ang agwat ng mga kabahayan at wala masyadong kuryente at maraming gumagalang mga masasamang elemento lalo na pagsapit ng kadiliman. Kinaumagahan, nagtanong ako kay Inay kung may pusa ba kami kasi parang wala namang kaming pusang inaalagaan noon. Ayun ang pinagtataka rin ng Inay na bakit may pusa nung gabing yun sa higaan namin. Di nila masyadong napagtuunan ng pansin ang pusa nung gabing yun dahil nga sa gulat nila sa sigaw ng kuya ko. Dumatoy ulit ang gabing kinakatakutan. Alas 6 pa lang naghahapunan na kami. Kanya-kanya kaming toka. May naghuhugas ng pinggan, may nagigib, at may naglalatag ng higaan. Sama-sama talaga kaming magpapamilya at tabi-tabi kaming matulog dahil maliit lang bahay namin. Bago kami matulog, sinabihan kami ng Inay at ng Itay na huwag masyadong mahimbing sa pagtulog. Kapag may kakaibang naramdaman daw ay agad namin itong gisingin. Patay na ang gasera at napakatahimik ng paligid. Maya't maya, ramdam kong tulog na ang lahat at ako din, di pa rin ako dinadalaw ng antok. Napagpasyahan ko na lang na magbilang sa aking isip ng 1 hanggang sa 100. Nang dahan-dahan para hindi na sumagi sa isip ko yung nangyari kagabi sa kuya ko.
Mga bandang 9:00 ng gabi yata yon nang may narinig akong parang isang inahing manok na nagtatawag ng kanyang sisiw. Sa Visayas, nagbubutok-butok. Ayun nga, malinaw talaga sa pandinig ko yung huni ng inahin na yun. Takot na takot ako ng mga oras na yun. Di ko na ginising mga magulang ko na may parang inahin talaga na humuhuni sa silungan namin. Nagtalokbong na lang ako ng kumot at di ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nalimpungatan na lang ako nung nakaramdam ako na parang may kamay na gumagapang sa bandang uluhan ko. Pinagmamatyagan ko lang muna habang nag-iisip na ako ng kung anong magiging gagawin. Gawa ng napakadilim sa loob ng aming kubo, di ko alam kung kapatid ko ba yon na naalimpungatan lang o ano man yun. Di ko na matiis yung paggapang ng kamay na yon kaya ginawa ko, agad kong hinawakan ang bagay na yon. Ramdam ko talaga ang mabalahibong kamay. Malaki at mahaba ang daliri. Pagkahawak ko, agad akong bumangon at niyugyug ko ng to the max kuya ko dahil di na ako makapagsalita. Laking gulat ng kuya ko dahil pangmalakasang yugyugan. Doon na ako nakapagsalita ng mahina ng magising na si kuya. Ginising namin sina Itay at Itay. Nagsindi ng ilaw at tanging pusa lang ang nakita namin sa sulok ng haligi na nakaupo. Nang biglang puntahan na sana ni Itay yung pusa, tumalon nito ng malakas at umakyat papuntang bubong. Maya-maya pa ay nakarinig na kami ng huni ng tik 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 dun sa malayo. At yun yung dahilan ng pagkawala ng sanggol kong kapatid. Kwento ko next time, mapait ito. Usually ganun ako kapag nasa probinsya ka talaga, malayo yung magkakalayo yung mga bahay. Kasi naalala ko one time na umuwi kami ng Tacloban, no? Bata pa ako noon pero tandang-tanda ko pa sa isip ko yung ang ganda niya paggabi kapag probinsya. Tapos yung bahay kasi na tinutuluyan namin, mama ng lola ko. So, kung hindi ako nagkakamali, siguro mga 150 na hakbang, normal na hakbang, is andun na yung dagat. So, maganda yung lugar, as in, sobrang ganda. Tapos, syempre, magkakalayo yung bahay, sobrang layo talaga. Yung alam mo, presko talaga sa mga probinsya matulog nun. Oo, walang halong biro kasi open na open, tapos di ka matatakot masyado, tapos di gasera pa yung gamit na ilaw. Magulat ka na lang may tumutumba na baso-baso, ganon. Hindi dahil may mga elementals or entities, kundi dahil may malalaking yung umang na yung 'di ba shell, tapos parang may alimasag sa loob. Yon yung omang, no? Nakalimutan ko tawag doon. Basta omang yon, yung malaki yung Siyempre hindi mo maiwasan na baka may mga elements or entities na gumagala doon. Pero dito rin naman sa cities, meron din mga elemento na gumagala. Yun nga lang, addict sila.
So, ma-share ko lang. So, let's dig into our next story for this episode, and huwag mong kalimutan na mag-subscribe ka sa akin, ha? Puting babaylan kung tawagin ako ng mga kaibigan ko sa espiritual. Oo, manggagamot ako. Nagtatarot, face reading, at makikita ko din ang past lives ng mga tao. Nafe-feel ko din ang mga enerhiya ng tao. Marami na din akong naging kliyente sa pagbabasa ng kapalaran at past lives. May mga nagtatanong kung totoo ba ito talaga? Oo, maski past life ko nakita ko sa simula pa. Minsan, habang nagbabasa ako ng kliyente ko, naramdaman ko yung damdamin niya sa past life niya. Kung sa kamatayan naman, nafe-feel ko din yung pain, lalo na sa aksidente at suicide na nagawa nila. Madami ang nagnanais ng abilidad na ganito. Akala kasi nila madali lang. Katunayan, muntikan na ako mabaliw noon kasi wala akong support system. Mabibilang lang sa daliri ko yung naniniwala sa akin, hanggang sa may mga nakilala ko na may kaalaman sa lihim na karunungan. Nagabayan ako at nagkaroon ng acceptance na yakapin at kung anong biyaya na binigay sa akin. I can interpret dreams too, na minsan nababasa ko dito sa channel na nag-a-ask ng tulong. Yun nga lang, wala ako minsan magawa kasi may mga bagay na hindi pwedeng pakialaman ang paparating na unos sa buhay nila. Pag vivid yung dreams ng tao, mensahe yan. Pag hindi klaro, subconscious yan. Sa katunayan, nag-send ako ng kwento dito kasi baka mabasa ng ilan. May mga nararamdaman ako sa channel dito na ngilan-ngilan na may problema dahil denial pa sila sa abilities nila o gift na binigay sa kanila. Diba, andito ka dahil nagfe-feel ng mga kwento dito, yung mga nararamdaman mo sa sarili mo, kasi baka akala mo nagiging delusional ka lang. Hindi yun. Kung ano ang pumapasok na intuition mo, yun trust mo, kasi yun ang pinapadala na mensahe ng gabay mo. Meron din na may gift dito. I can sense it. Ang lahat ay nangyayari ay may kahulugan. Magtiwala ka lang sa taas, hindi ka niya pababayaan. O siya, yan dito na lang muna. Mag-share na lang ako ulit pag sinipag na mag-type. Shalom, Nehemiah, Andriel. So again, kung meron kang creepy stories, isend mo lang sa akin sa aking page, Jezone page, JEZONEPAGE. And optional lang naman kung meron kang videos or pictures, pwede mo i-indicate doon for supporting yung creepy and spooky stories. And optional lang naman yung wala naman sa pilitan eh. And please na sana mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. Ikaw na bagong listener or viewers ko man sa Facebook or sa YouTube, subscribe ka lang and malaking bagay yan sa akin. And again, see you on the next episode.